Ikalawang Kronika, Kabanata 34. Si Josias ay 8 taong gulang nang maging hari ng Huda. 31 taon siyang naghari sa Jerusalem. Tulad ng ninuno niyang si David, naging kalugod-lugod kay Yahweh ang mga ginawa niya. Namuhay siya ng matuwid. Nang 8 taon ng kanyang pamamahala, kahit bata pa, ay naglingkod na siya ng tapat sa Diyos ni David na kanyang ninuno. Kaya noong 12 taon, sinimulan niyang alisin sa Huda at Jerusalem ang mga sambahan ng mga pagano, ang mga larawan ng diyosang si Asyera, at ang lahat ng diyos-diyosang kahoy o tanso. Ipinasibak niya sa kanyang harapan ang larawan ng mga Baal. Giniba niya ang mga altar ng insenso. Winasak niya ang mga imahe ni Asyera at ang mga diyos-diyosang kahoy at ginto. Ipinadurog niya ito ng pinong-pino at ipinasabog sa libingan ng mga sumamba sa kanila. Ipinasunog niya ang mga kalansay ng mga paring pagano sa ibabaw ng kanilang mga dambana. Sa ganoong paraan, nilinis ni Josias ang Jerusalem at ang buong Huda. Ganoon din ang ginawa niya sa mga lungsod ng Manases, Ephraim at Simeon, at sa mga nawasak na nayon sa paligid ng Neftali. Matapos niyang gawin ng lahat ng ito sa buong Israel, bumalik na siya sa Jerusalem. Inalis ni Josias ang lahat ng karumal-dumal sa buong lupain at sa templo ng Diyos. Kaya't noong 18 taon ng kanyang paghahari, sinugo niya si Safan na anak ni Azalias, ang pinuno ng lungsod na si Maasiyas, at ang kalihim niyang si Joas na anak ni Joahaz, upang ipaayos muli ang templo ni Yahweh. Ibinigay nila kay Hilkias na pinakapunong pari ang pilak na nalikom sa templo. Ito ang mga nalikom mula sa mga taga-Manases, Ephraim, Benjamin, Huda, at iba pang mga Israelita at mga taga-Jerusalem. Tinipon ito ng mga Levitang naglilingkod sa templo. Ibinigay nila ang salaping ito sa namamahala ng gawain sa templo ni Yahweh para sa pagpapaayos nito. Ang iba namay ibinili ng mga bato at kahoy na gagamitin sa pag-aayos ng bubong ng templo na nasira dahil sa kapabayaan ng mga naunang hari ng Huda. Naging tapat ang mga taong katulong sa gawain. Pinamahalaan sila nina Jahat at Obadias. Mga Levita buhat sa angkan nina Merari, Zacarias at Mesulam sa sambahayan ni Kohat. Mga Levita rin na pawang bihasang manunugtog ang nangasiwa sa mga manggagawang naghahakot ng mga gagamitin at sa iba pang gawain. Ang ibang Levita ay ginawang kalihim, karaniwang kawani o kaya'y mga bantay. Nang ilabas nila ang salaping natipon sa templo, natagpuan ng paring si Hilkias ang aklat ng kautusang ibinigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Kaya tinawag niya si Safan, ang kalihim ng hari, at sinabi, "Natagpuan ko sa templo ang aklat ng kautusan." Ibinigay ni Hilkias kay Safan ang aklat, at dinala naman nito sa hari nang siya'y mag-ulat tungkol sa pagpapaayos ng templo. Sabi niya, "Maayos po ang takbo ng lahat ng gawaing ipinagkatiwala ninyo sa inyong mga lingkod. Tinunaw na po nila ang pilak na nakuha sa templo at ibinigay sa namamahala ng trabaho." Sinabi rin ng kalihim ang tungkol sa aklat na ibinigay sa kanya ng paring si Hilkias, at binasa niya ito ng malakas sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit nito ang kanyang kasuotan. Iniutos niya agad kay Hilkias, kay Ahikam na anak ni Safan, kay Abdon na anak ni Mika, kay Safan na kalihim, at kay Asayas
ang lingkod ng hari, na sumangguni kay Yahweh. Ang sabi niya, "Sumangguni kayo kay Yahweh para sa akin, at para sa nalalabing sambayanan ng Huda at Israel. Alamin ninyo ang mga itinuturo ng aklat na ito. Galit si Yahweh sa atin dahil sinuway ng ating mga ninuno ang salita ni Yahweh, at hindi nila sinunod ang mga utos na nakasulat sa aklat na ito." Ang lahat ng inutusan sa pangunguna ni Hilkias ay sama-samang sumangguni kay Hulda, na isang babaeng propeta at asawa ni Salum. Si Salum ay anak ni Tokat at apo naman ni Hasra na tagapag-ingat ng mga kasuotan. Siya'y pinuntahan nila sa kanyang tirahan sa bagong bahagi ng Jerusalem at sinabi rito ang nangyari. Sinabi ni Hulda, "Ito ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sabihin ninyo sa nagsugo sa inyo na padadalhan ko ng malaking sakuna ang lugar na ito at padaranasin ng matinding hirap. Mangyayari ang lahat ng sumpang sinasabi sa aklat na binasa sa harapan ng hari ng Huda. Matutupad iyon sapagkat ako'y kanilang itinakwil, at sa ibang mga Diyos sila naghandog at sumamba. Ginalit nila ako dahil sa mga Diyos-Diyos ang ginawa nila, kaya't hindi mapapawi ang galit na ibubuhos ko sa bayang ito. Ito ang sabihin ninyo sa hari ng Huda. Sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, nakita kong buong puso kang nagsisi at nagpakumbaba nang marinig mo ang kanyang salita laban sa lugar na ito at sa mamamayan dito. Dahil nagpakumbaba ka, sinira mo ang iyong kasuotan at nakita kong tumangis ka nang marinig mo ang nakahanda kong parusa sa Jerusalem at sa mga naninirahan dito. Pinakinggan ko ang iyong panalangin. Kaya, hindi mo na maaabutan ang parusang igagawad ko sa lugar na ito. Isasama kita sa iyong mga ninuno at mamamatay kang mapayapa." Ito ang kasagutang dinala nila sa hari. Dahil dito'y ipinatawag ng hari ang mga matatandang pinuno ng sambayanan sa Huda at Jerusalem. Kaya't sama-sama silang pumunta sa templo, kasama ang mga pari, Levita at lahat ng mamamayan sa Huda at Jerusalem. Tumayo ang hari sa harap ng madla at binasa ang buong aklat ng tipan na natagpuan sa templo. Nakatayo noon ang hari malapit sa isang haligi ng templo. Nanumpa siya kay Yahweh na susundin nila ng buong puso at kaluluwa ang kautusan at ang mga itinatakda ng kasunduang nakasulat sa aklat na iyon. Pagkatapos, pinanumpa rin niya ang lahat ng taga-Jerusalem, pati ang taga-Benjamin, na sumunod sa kasunduang ginawa ng Diyos ng kanilang mga ninuno. Inalis ni Josiah sa buong nasasakupan ng bayang Israel ang lahat ng mga Diyos-Diyosang kasuklam-suklam sa Diyos, at habang siya'y nabubuhay, inatasan niya ang bawat mamamayan na maglingkod kay Yahweh, ang Diyos na sinamba ng kanilang mga ninuno.